Mapagpalang araw po, ano. Isa pa dito po kay Kuya Andor. Ayan. Kaya kaming dalawa. Magsasagawa po tayo ng home Bible study dito sa kanyang tahanan. Po, ilan taon ka na ng birthday mo nung nakaraan? 71. Ah, marami kang bisita. Marami, kantaan yan. Pero maaga kami natapos alas 9. Maaga natin ako sa alas 2. Hmm. Kasi marami mga kumpare ko puro singer. Mga kami umaga. Talagang inibigay. Ayaw kay Chairman, buti alas 9. Oo, tama yun. Bulan, Kasi- lumakas ako yun. Akayin po lang ang bulan. Nandito po tayo para mag-share ng Word of God. Meron tayong hawak na Biblia. New Testament po, ano, ang gagamitin natin sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo. Alam nyo, yung pag-Ebanghelyo, napaka-importanting bagay yan. Especially sa ating panahon ngayon. Kasi ito po yung binabanggit ng ating Panginoong Yesus na kung saan dapat natin siyang ipatutuo sa mga tao. Pero bago tayo papalahot, siyempre, lalapit muna tayo sa Panginoon Diyos at hiling siyang magpatutuo sa atin sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Purihin ng Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagmumulay ng iyong salita kasama po si Kuya Ador. Buksan ang puso't isip ng bawat isa upang kami po ay makaunawa ng uso makinabang sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ng Jesus. Amen. Dito po sa kasulatan, meron tayong mababasang kagaya na nakasulat po dito sa kasulatan sa ating Panginoong Yesus. Dito po babasahin natin sa ganito po ang nakasulat. Ang sabi po ng kasulatan sa 21:11 ng San Lucas, magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. Alam niyo po yung lindol nakakatakot. After 10 years, yung naglindol po sa Japan, naglindol na naman po. 10 years isipin nyo. Ang namatay po ron ay nasa 30 na. Sa lindol lang po yan, Dito sa Pilipinas, kailan lang, di ba, naglindol, nakarang buwan. At dinalaw ng ating presidente yung mga nasira. Alam niyo yung lindol, hindi po, hindi na-detect yan. Wala pang aparatong na-invento para madetect ang lindol. Hindi kagaya ng iba't ibang mga sakuna, mayroong mga na-invento ng mga gamit, pero yung lindol wala po. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus sa verse 13, itong pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin, sabi niya. Kaya yung salita ng Diyos, wala pong pinipiling panahon yan, especially mas maganda sa iba't ibang mga problema. Ipinapatutuho yan sa mga tao. Eh di mas lalong maganda kung walang problema ang tao. Kasi pag may problema ang tao, halimbawa nalindol sa isang lugar, napakahirap magpatutuho doon. Hindi ganun kadali kasi nga dahil mayroong disaster. Pero kung wala, mas maganda sana. Naalala ko ng araw, may kwento. Doon sa Bisaya rin nangyari. Sa Leyte, na kasi lugar yon. Dahil ang pangangaral doon, inigpitan nila, nagkaroon doon ng mga lindol doon. At isang eskwela na lumubog. Isipin niyo po yung ganyan, So, sa panahon ngayon, pinapatutuo po natin sa mga tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus.
yung anak ng Diyos na buhay. Hindi po tayo nagpapatotoo ng iba't ibang kwento o kagaya ng mga marites. Kundi ang pinapatotoo lang natin ay yung nasa Biblia. Ganito po nakalagay. Babasahin po natin sa basahin natin na meron po nakasulat dito. Ito, ganito po nakasulat sa kasulatan. Ayan, hanap lang natin dito sa Mateo chapter 16. Ito po sabi dito. Yung tanong ng Panginoong Yesus ang mahalaga. Ang sabi dito sa 16 ng Mateo sa 15, kayo naman ano ang sabi ninyo kung sino ako? Tanong niya sa kanila. Yan. Isang tanong napaka-importante po sa buhay natin ito. Ang nagtanong po ang Panginoong Yesus at tinanong sila Apostol Pedro. Ganito sagot ni Pedro. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino po ang Yesus ng Biblia? Sino ang Yesus ng Biblia? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang Kristo, ang anak ng buhay. Ito po ang dapat ipinapakilala natin sa mga tao. Ito yung sinasabi ni Jesus na ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo sa akin. So kung meron man po tayong ipapatotoo, walang iba kundi yung sinabi ni Jesus, ipatotoo ninyo ako sa mga tao. Bakit natin kailangan ipatotoo si Jesus sa mga tao? Kasi po, halimbawa may problema ka. Sa chapter 11, sabi rito sa 11:27, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yung marapating pagpahayagan ng anak. Verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat at napapagalat na bibigatan sa inyong mga pasanin at kayo pagpapahingayin ko. O, ano po sabi niya? Lumapit kayo sa akin. Hindi po tayo makakalapit sa ating Panginoong Yesus kung hindi po natin siya dadalhin mismo siya sa mga tao. Paano lalapit ang tao sa Kanya kung wala silang mapapakinggan patungkol sa Kanya? Nakukuha niyo po? Hindi makakalapit ang tao kay Jesus kung walang magpapakilala kay Jesus sa mga tao. Ito. Kaya siya po ang ipakikilala natin sa mga tao. Kumbaga, kung tayo man po ay may tuturing na mga marites o maritos, ang ating imamarites ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Bakit siya po yung ipapatotoo natin? Tignan niyo po ang nakasulat sa 1:17. Ano po nakalagay? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, hindi upang hatulang parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ano po ang papel ng Panginoong Yesus? Iligtas tayo.
sa pamamagitan niya. Hindi siya naparito para atulan ng tao. Bagamat ang tao po ay nagkasala sa Diyos. Walang taong hindi nagkasala sa Diyos. Kaya dapat lamang nahatulan tayo ng parusa ng Diyos, pero hindi niya ginawa. Kaya niya pinadala si Jesus, hindi upang atulan tayo. Bakit hindi tayo inaatulan ng Diyos? Kasi mahal po tayo ng Diyos. Sa lahat na nilikha ng Diyos, tayo po yung pinakamagandang nalikha. Tayo po yung nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Genesis 1:26 and 1:27. Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan at tuwangis. Ganyan po ang pagkalikha sa atin. Kaya mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya niya po pinadala si Jesus upang iligtas tayo. Iligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Meron pang talatang nakaganyan. Dito sa 1:14:6 naman, ang sabi dito ay ito po. Ganito ang mababasa. Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus sa kondahan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kita niyo po? Wala po tayong magagawa. Gusto po natin magpunta sa langit, wala tayong magagawa. Pero sabi ni Jesus, meron akong magagawa para sa inyo, sabi niya. Ano yan? Sasampalatayanan po natin siya, tanggapin natin siya sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Alam nyo, sa buhay natin ito, lalo na ngayon, tignan nyo po ang ating buhay ngayon, ang buhay sa ibang bansa. Kita nyo, hindi na po tumitigil ang digmahan ng Amerika at ang Iran. Nagkaroon na ceasefire pero hindi rin nagtagal yung ceasefire. Alam nyo, darating ang panahon talagang yung sinasabi nilang pangatlong digmahan. Hindi ba nagkaroon ng World War I, World War II? Kaya yung sabi ng mga hula-hula, maaaring World War III na yan. Alam nyo, pagka nagkaroon ng World War III, iba na po yan. Kasi nung araw po, yung mga, sabihin na natin Amerika, China, wala pa silang masyadong technology. Pero ngayon, pag nag-away-away na talaga, isang pindot lang, isang bansa kaya nilang pasabugin. Hindi na po maano yan, hindi na mapipigilan ng pagunlad ng siyensya. Ang mga armas nuklear, hindi na po mapipigilan yan. Kasi habang tumatagal, tumatalino ang tao, lalo sila nakakaimbento ng mga gamit na masigit na malalakas. Dito lang sa Pilipinas, naalala nyo sa panahon ni Presidente Erap, noong nakialam ang Amerika doon sa Mindanao. Isipin nyo, hindi po nila nararamdaman kung na meron palang lumilipad na airplane ng US. Kaya nadali po sila yung kalaban ng gobyerno. Hindi nila ma-detect. Ganyan na po ngayon ang technology, kaibigan. Anumang oras, maaari sumiklab ang sinasabi nilang World War III. Alam niyo po sa digmaan, nung unang digmaan, ang sabi ng tiyahin ko, ng mga bata kami, walang makakaligtas sa digmahan, walang mananalo sa digmahan, lahat talo. Totoo yan. Sabi nga ng tiyahin ko noon, sabi niya, kapag magsaing kami noon, patago. Pag meron silang nakitang husok na umailang lang ang husok, babagsakin ka na lang ng bomba. Ang napakahirap ang buhay noon, sabi nila, sa panahon ng giyera dito sa Pilipinas. Kaya ngayon pa, kahit nasa ibang bansa, nakikita ka kung nasaan ka. Ganyan na po ka-high-tech ngayon. Tignan niyo yung mga pelikula ng mga pinapalabas ngayon. Totoo yun. Pero pelikula lang yun. Pero
In reality, totoo yun. Nakikita ka talaga nila. Hindi ba yun nasa cellphone ngayon? Kahit nasa abroad ka, yung bahay mo, lagyan mo ng maraming gadget. Nakikita mo ang bahay mo, labas at loob. Kahit nasa ibang bansa ka. Ganyan na po ka-high-tech ngayon, kaibigan. Kaya tama-tama sabi ng Panginoong Yesus, ipatutuhon niyo ako. Ito yung pagkakataon ninyo upang ikwento ako, ipatutuhon ninyo ako. Halimbawa, nang makausap ni Yesus si Apostol Pablo, dito sa 26 ng Gawa, basahin po natin ano. Ang sabi ni Yesus kay Pablo ay ganito. Sabi niya, yung portion na nagtatanungan na lang silang dalawa. Ito yung tanong, nagtanong si Pablo eh. Ito sa 26:15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong pinabuhusig. Ito po ay isang conversation ng dalawa. Si Apostol Pablo, si Saulo, di pa siya Pablo, Saulo pala ang pangalan. At saka si Jesus nasa langit, nag-uusap sila. Tinanong ni Pablo kung sino si Jesus. Ano sagot niya? Ako si Jesus na yung inuusig. Sunod. Kumindig ka. Napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatutuho ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Maging si Apostol Pablo man po inutusan ni Jesus. Magpatutuho ka. Sinong ipatutuho ni Pablo? Si Jesus. Yung nakita mo, sabi ni Jesus, ipatutuho mo. Napakita ko sa iyo. Isipin niyo po. Kaya nagpapatutuho po sila. Si Jesus at pinapatutuho nila. Maging si Apostol Pedro man. Dito pa rin sa Gawa. Hello, kain. Magandang umaga po. Basahin po natin chapter 5. Po eh. Baka tatawag na lang ako sa inyo. Baka sa linggo pa. Ang sabi po dito sa Gawa, chapter 5:42. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan. Sila Pedro at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Sino naman ang ipinangangaral nila Pedro? Si Jesus ay tagapagligtas. Kita nyo? Si Pablo naman, nang makausap si Jesus, after nang makausap niya, dito naman sa unang Korinto, ang sabi niya ay ganito, sa 23. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristo, pinako sa krus, isang katikisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga hentil. So maliwanag po, maging ang mga apostol ng Biblia, ang ipinapatutuo nila walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa panahon po natin hanggang ngayon, isipin niyo po sa panahon nila ito si Jesus na ipinapatutuo nila sa mga tao. Hanggang sa panahon natin, si Jesus pa rin po ang pinapatutuo natin sa mga tao. Bakit? Ang may utos mismo po dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatutuo tungkol sa akin. Kita nyo? Wala po tayong ibang ipapatutuo sa mga tao kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang. Kasi po, ngayon panahon natin, kailangan natin si Jesus. Tignan nyo po ang panahon natin, napakagulo na. Oo, totoo yan. Magulo na po ang ating bansa. Tignan nyo po,
Yan na lang mga city services, napakataas, kuryente, tubig, napakamahal. Isipin nyo po yan. Pag pupunta ka sa mga ospital, ang dami po pong dadahanan. Senior citizen ka na, pahihirapan ka pa. Kita nyo? Iba na po ang panahon ngayon. Kaya higit natin kailangan si Jesus. Ang Jesus na ito na nasa Biblia, ang sabi ni Pedro, na magtanong si Jesus sa inyo, sino ako? Anong sagot ni Pedro? Tayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino nagsalita? Diyos mismo. Ginamit yung labi ni San Pedro. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin na kailangan namin ang tagapagligtas na walang iba kundi ang iyong anak. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Barangay 94, Zone 8, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Kuyang Ador. Ayan. Kasi celebrate lang ng birthday niya kahapon. 71 na po siya. Sa biyaya ng Panginoon Diyos, malakas at malusog siya. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all. Bye!